ang basura na aking itinapon. Naging curious lang ako kung sino ang kukuha nito. Pumunta ako dito dahil sa curiosity kung sino ang kawawa-awa ang mag-aangat nito. Nasa loob ng bridal room ng wedding hall ng hotel. Ang dating asawa na si Ramon Villanueva ay may ngiting arogante habang ibinato ang kanyang business card sa mesa sa harap ni Clara. Ako si Ramon Villanueva, pangkalahatang direktor ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon. Ikaw ba, na buong buhay ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng damit, ay nangangahas na sumalungat sa akin? Ang kanyang kabit na nakatayo sa tabi ay humikik. Clara, sabi nila ang iyong bagong asawa ay matanda at walang trabaho, pobre na pobre. Naawa kami kaya nagpasya kaming mag-ambag ng kaunting pera para sa kasal. At sa sandaling iyon, ang bagong asawa ni Clara ay tahimik na lumapit at iniabot kay Ramon ang isang business card lamang. Nang makita ito, si Ramon ay namutla tulad ng puting tela. Ang bibig niya, na ilang segundo lang ang nakaraan ay nakangisi, ay nanatiling bukas sa tahimik na pagkamangha. Ano ba ang nakasulat sa business card na iyon bago magsimula ang kwento? Mangyaring mag-like at mag-subscribe. Naway maging maligaya kayo saan man kayo naroroon. Sisimulan natin ang kwento ngayon. Ang pinto ng bridal room sa pinakamarangyang hotel sa Maynila ay bumukas ng may malakas na ingay. Si Ramon, ang dating asawa na hiwalayan niya 7 taon na ang nakaraan, ay pumasok ng may kayabangan. Huy, Clara, matagal na tayong hindi nakita. Nagtago ka ba sa sulok na iyon? Anong dami mong tiniis para maging ganyan ang itsura mo? Sabi ni Ramon. Nakasuot ng kamay sa bulsa. Sumunod sa kanya ang kanyang kasalukuyang asawa na si Marichel na may mahal na bag sa braso. Si Clara, na halos 50 taon na, ay nakaupo sa harap ng salamin na nakasuot ng puting wedding dress. Si Maricel ay sadyang tinapakan ang laylayan ng kanyang damit at kinokontra ang labi. Ay, pasensya na, hindi ko napansin na may nakasalampak diyan sa sahig. Talaga, sorry kasis, pero bakit ganyan kapangit ang pagkakabitin ng damit mo sa sahig? Hindi ko napansin. Namahala na ang aking sapatos. Tinakpan ni Marichel ang kanyang bibig at humalakak. Si Andres, ang katulong ni Clara na nakatayo sa tabi, ay agad na kinuha ang radyo. Tawagin ko ba ang security ng hotel? Palalayasin sila agad, mahinang tanong niya. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kamay, pinipigilan siya. Si Ramon, na tiningnan ang buong bridal room, ay humaka. Narinig ko, sa iyong edad ay mag-aasawa ka ulit. Kumalat na ang sismis sa buong Maynila, binabati kita. Talagang naudyukan ka. Kung kaya nagpasya kang gawin ito, sabi niya, itinaas ang baba. Pero may isang nakakatuwang sismis na nakarating sa akin. Ang iyong bagong lalaki ay walang kuwenta at walang piso sa bulsa at puno ng utang, hindi ba? Walang matinong lalaki na natitira, kaya sa ganitong edad ay pumili ka ang isang palaboy. Anong kawawa-awa ka? Itiniklop ni Ramon ang ulo sa isang gilid. Lumapit si Marichel kay Clara at tinignan ang kanyang damit mula ulo hanggang paa. Diyos ko, anong kabastusan? Anong klaseng damit ito? Anong panahon ba ito? Napakalumang moda, masakit na sa mata. Wala ka bang pera? Kahit naman upahan ay hindi mo makaya, kaya suot mo ang ganyan kalumang tela. Kawawa-awa ka naman, naawa talaga ako sa iyo. Itinuro niya ang telang damit. Si Clara, na nakatingin sa kanyang refleksyon, ay bahagyang pinigilan ang kanyang labi habang inaayos ang kanyang makeup. Inilabas ni Ramon ang kanyang business card holder mula sa loob ng bulsa at kumuha ng isang card. Clara, pakinggan mo ako ng mabuti. Habang papalayo ako kanina, isang tanong lang ang nagpapahirap sa akin. Sino ang magpapasya na kunin ang itinapon ko 7 taon na ang nakaraan? Hawa ni Ramon ang card sa pagitan ng magadaliri at nagpatuloy. Iyon ang labis na nagpapagana sa akin. Halata na may magabulak na tanga sa mundo. Nakakatawa lang talaga. Humikik siya at ibinagsak ang business card sa salaming mesa sa harap ni Clara. Ang card ay may tunok na pumatak sa ibabaw. Tingnan mo ito ng mabuti.
Ako ang pangkalahatang direktor ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon. Tayo ay nabubuhay sa makaibang mundo at ang iyong lalaki ngayon, mayroon ba siyang kahit isang mayos na business card? Anong trabaho niya sa buhay? Ang walang trabahong iyon, tinapik ni Ramon ang kanyang business card. Naglagay si Maricel ng manipis na envelope sa tabi. Kasal naman ito, hindi maganda na dumating ng walang dala. Ang aking asawa ay napaka-generous, sabi niya ay tulungan tayo, kaya naglagay kami ng exactly 500 piso para makapagkape kayo sa vending machine mamaya. Para sa amin, hindi ito kahit pang-almusal, pero para sa inyo, marahil ay isang malaking kayamanan, gastusin mo ng matalino. Sadyang inuga ni Maricel ang kanyang kamay, ipinakikita ang mamahaling relo. Ay, kailangan na naming umalis. Mayroon kaming meeting sa isang napakahalagang investor, isang chairman ng board. Hindi kayo makakakitang taong katulad niya sa buong buhay ninyo. Angulong Volkov Capital, sabi ni Maricel, tiningnan ang relo. Ang taong ito ay nakpasya na mag-invest ng malaking pera sa aming kumpanya. Daan-daang milyong piso iyon lang ang simula at kung mapalad, maaring umabot pa sa 1 bilyon. Clara, tayo ngayon nasa makaibang antas, sabi ni Ramon ng may pagmamalaki. Yakap si Maricel sa baywang, kaya ipagdiwang mo ang iyong kasal na pulubi kasama ang iyong kapareho. At kami ay pupunta na para makipagkita sa mga tunay na mayaman na hawak ang lahat ng pera ng Pilipinas. Naintindihan mo, iba-iba ang bawat isa, tumango si Ramon. Dahan-dahang ibinalik ng ulo ni Clara at direktang tiningnan siya sa mga mata. Kinuha niya ang business card mula sa mesa at pinunit ito ng eksakto sa dalawa. Ang mga pirasong card ay nahulog mula sa kanyang kamay papunta sa basurahan. Nang himaksik ang mga kalamnan ng mukha ni Ramon, nanginig ang mga dulong ng kanyang labi. Ano ito? Clara, nababaliw ka na ba? Natahimik na ba ang iyong utak? Paano mo nangahas na punitin ang aking business card? Nag-iisip ka pa ba? Sumigaw siya. Itinuro ni Clara sa kumpas nulo si Andres sa envelope. Andres, alisin ang bastos na envelope na yon. Nakakadiri na naroon ito sa tabi, mahinaon niyang sinabi. Yumuko si Andres at kinuha ang envelope. Pagkatapos, itinapon niya ito sa parehong basurahan. Pumulang ang mga mata ni Maricel sa pagkagulat. Hoy, niloloko ba ninyo kami? Nangangahas kayong gawin ito sa amin? Ang pera na ibinigay namin ay itinatapon sa basura. Ang babaeng ito ay talagang baliw na. Sumigaw si Maricel. Lumabas ang ugat sa kanyang lik. Humakbang pasulong si Ramon, kumukumpas ngang kamao. Hoy, Clara, nawalan ka na ba ang takot? Pinunit mo ang aking business card. Nakalimutan mo ba kung sino ako? Ako si Ramon Villanueva, direktor ng kumpanya ng konstruksyon. Hindi ako isang taong maaring gamitin ng ganyan, nangangalit niyang sabi. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa speaker sa kisame. Mahal na nobya, ang seremonya ay malapit nang magsimula, mangyaring maghanda. Ang tahimik na boses ng kawaning hotel ay pumuno sa bridal room. Tumayo si Clara at magaan na iwinasiwas ang laylayan ng kanyang damit. Inayos niya ang veil, tiningnan ang sarili sa salamin sa huling pagkakataon, pagkatapos ay marahan na lumakad patungo sa labas. Sumunod si Andres at binuksan ang pinto. Lumabas si Clara mula sa bridal room nang hindi man lang minsan tumingin kay Ramon at Maricel. Nagpigil si Maricel, nagtapo ang braso. Anong nangyari sa kanya? Sa loob ng 7 taon pagkatapos ng diborsyo, talagang nagwala na yata ang isip niya. Naintindihan ba niya kung sino tayo para magtaas ng ilong? Walang pera, pero punong ang kapalaran. Nakakatawa lang talaga, malakas na nagreklamo si Maricel. Nginata ni Ramon ang kanyang labi habang nakatingin sa basurahan. Talagang nabalisa na, hindi na natakot sa kahit ano. Marahil ay iniisip na ako pa rin ang dating asawa niya na maaring pangasiwaan, pero malalaman niya, ipapakita ko sa kanya kung gaano kakatakot-takot ang mamuhay ng walang pera. Hinimas ni Ramon ang kanyang buhok.
Hinila siya ni Maricel sa kamay. Tara na, mahal. Wala tayong oras para makipagtalo sa babaeng ito na bumagsak na. Kailangan nating madalian ang pagkikita sa ating iginagalang na investor. Oras, pera, magmadali ka na. 5 minuto na lang ang natitira. 5. Muli na namang tiningnan ni Maricel ang relo. Inudyukan siya. Malalim na huming nga si Ramon at tumango. Tiyak kang tama. Ang ulo ng Volkov Capital ay pumayag na tanggapin tayo. Hindi tayo maaring mahuli. Ngayon ang pinakamahalaga ay pasayahin siya. Tara na. Kailangan nating mapirmahan ang kontrata na nagkakahalaga ng 100 milyon, sabi ni Ramon, inaayos ang kanyang kurbata. Binuksan nila ang pinto at lumabas sa lobby. Pumunta si Ramon at Maricel sa direksyon Neg Vibe Lounge Neg Wedding Hall. Si Maricel, na nakapaligid sa paligid, ay nagpigil. Na lobby. Mahal, tingnan mo, anong walang laman na lobby. Diyos ko, anong kahiya-hiya. Kahit isang payak na bulaklak o welcome wreath na mayroon lahat ay wala. Paano ka kailangang bumaksak sa pinakailalim para walang kahit isang kilala? Malulula akong ikinahihiya kung ako iyon, pero tila wala siyang konsyensya. Itinuro ni Maricel ang daliri at naktawa. Tiningnan ni Ramon ang registration stand at yumiling. Tama ka, kagaanan na halatang halata agad na kawawa-awa. Naalala mo ba ang ating kasal sa pinakamahal na hotel? Ang mabulaklak ay punong buong lobby mula, isang dulo hanggang sa kabila. Walang mapuntahan ang mabisita. Naalala mo ba ang kamanghamanghang tanawin na iyon? Sabi ni Ramon, inuwi ang balikat. Lumapit ako sa kanya at bumuang busal. Siyempre tandaan ko, tayo ay elite, matagumpay at mabait. Habang ang tadhana niya ay mamuhay sa kahirapan magpakailanman, nag-aalala tungkol sa pera at nagtatrabaho ng husto sa pinakailalim. Kawawa naman ang pulubeng ito. Tinakpan ni Maricel ang bibig at humalakhak. Umupo sila sa marangyang sofa sa pintuan ng VIP Lounge. Inilagay ni Ramon ang briefcase sa kanyang tuhod at binuksan ito. Huwag matanggal ang atensyon. Kailangan pang suriin ng mabuti ang mga dokumento para sa pinakamataas na ulo mismo ng Volkov Capital. Hindi dapat magkaroon ng kahit isang pagkakamali dito, sabi ni Ramon, kinukuha ang makapal na tumpo ng papel. Gagawa akong presentasyon sa loob ng 5 minuto at kahit ang pinakamapanuring investor ay agad na sasang-ayon na maglabas ng pera. Kapag ang 100 milyon ay naipasok na sa aming account, mabubuhay tayo ng walang kahit sino ang maaring mainggit sa atin. Nagsasalita si Ramon habang dumadaan sa mga dokumento. Inilabas ni Maricel ang salamin para ayusin ang kanyang lipstick at tumango. Tama, mahal. Sinasabi nila ang ulong Volkov Capital ay literal na naliligo sa pera. Siya ang pinakamayaman sa larangang ito. Kapag nalaman niya kung gaano kalakas ang aming kumpanya at kung gaano katalino ka, agad siyang magdala ng pera sa sako. Confident na sabi ni Maricel, isinara ang salamin. Siyempre naman, kapag nakita niya ang mga perpektong dokumentong pinagtatrabahuhan ko ng ilang araw ng walang tulog, gugustuhin na niyang buksan mismo ang kanyang pitaka. Lahat ay perpekto, walang kahit isang blot. Kumapit si Ramon ng kamao. Pinalo siya ni Maricel sa balikat at naktawa. Ang aking asawa ang pinakamatalino. Sa ngayon, iniisip ko pa ang kay Clara. Mas nakakatawa na maging mas matanda na may asawa na hindi makapagsustento sa sarili. Sabi nila siya ay mas matanda pa sa iyo. Tama ba? O talaga? Pumalakpak si Maricel. Tama. Nag-imbento pa ako ng tao. Natuklasan nila ang lahat tungkol sa kanya. Siya ay lumang palaboy, walang sentimo sa kanyang bulsa, matanda na pero walang pera. Ang kinabukasan ng babaeng ito ay madilim gayang ulap. Tumango si Ramon. Paano makakakitang isang lalaki na masyadong matanda at mas hamak kaysa sa iyo? Ngayon ay hahanapan niya ang buong buhay niya habang nagbabayad ng utang, nagtatrabaho ng husto sa isang kainan o kung saan man. Kawawa naman siya, peke-pekeng luha pa ang dumarating sa aking mamata, nakangisi si Maricel.
Itinuwit ni Ramon ang dibdib at naktapal ng braso. Ang isang tao na matagumpay, mabait, at maganda tulad ko ay hindi na niya matatakpuan pa sa buhay. Ako ay naging napakahusay na asawa, pero inaksaya niya ang kanyang kaligayahan, sabi niya ng may pagmamalaki. Tama, mahal, ikaw ang pinakamabuti at pinakamagaling sa mundo. Habang siya ay iyak bawat gabi at sisikmura ang kanyang ulo sa sahig, nagsisisi na nawala sa kanya ang ganoong mayamang lalaki tulad mo. Kapag nalaman niyang malapit na tayong maging multimilyoner, masisiraan na siya ang tulog sa inggit. Hoho, mahigpit na hinawakan ni Maricel ang kanyang kamay. Nakatitigan sila at nakasiyahang ngiti. Ang napakalaking chandelier sa lobby ay nagbigay ng maliwanag na liwanag sa lahat ng bagay. Nakaupo si Ramon at Maricel sa sofa, inaabangan ang pagkikita sa ulong Volkov Capital. 7 taon na ang nakaraan, isang maagang gabi. Si Clara, na kaunti pa sa 40 taon noon, ay umuwi matapos ang overtime sa isang pabrika ng damit at umakyat sa lumang hagdan. Sa madulongang kanyang madaliri ay may ilang tuhog mula sa karayom. Mabibigat na hakbang ang lumakat patungo sa pinto ng kanyang isang silid na apartment. Nang umaabot na siya sa hawakan, mula sa loob ay narinig ang tawang isang babaeng hindi niya kilala. Mahal, anong siksikan dito? Paano ka namumuhay dito? Ang boses ng babae ay dumaan sa puwang sa ilalim ng pinto. Natigil ang kamay ni Clara sa hawakan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob kwarto. Nakaupo sa sofa si Ramon at Maricel, uminom ng alak. Lalong lumawa ang mga mata ni Clara, nanginig ang mga labi. Nang makita siya ni Ramon, inilagay ang baso sa mesa. Dumating ka na. Nandun ka pa rin sa tamang oras, sabi niya tumayo. Tinitigan ni Maricel si Clara mula ulo hanggang paa at humakak. Ay, iyon ba ang iyong asawa? Tingnan mo ang kanyang damit. Mukhang pulubi. Tinakpan ni Maricel ang kanyang bibig at humalahak. Natigil si Clara sa pintuan. Nanginig ang kanyang malabi. Ramon, anong nangyayari dito? Sino itong babae? Tanong niya ng nanginginig na boses. Inilabas ni Ramon ang isang envelope na may madokumento mula sa loob ng bulsa at ibinagsa ito sa kanyang mukha. Ang envelope ay tumanggal sa kanyang noo at nahulog sa sahig. Petisyon para sa diborsyo. Lagdaan mo ng mabilis. Wala na tayong oras, sabi ni Ramon, naktapal ng braso. Tiningnan ni Clara ang mga papel na nahulog sa sahig. Ano, diborsyo, ano ang sinasabi mo? Sumigaw siya. Tumayo si Maricel mula sa sofa at hinawakan si Ramon sa braso. Hindi ito biglaan. Ang iyong asawa at ako ay nagpakasal na. 1 buwan na ang nakakaraan. Ipinakita ni Maricel kay Clara ang singsing sa kanyang daliri. Natitisot ang mga pa ni Clara at sumandik sa dingding. 1 buwan na ang nakakaraan. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay mag-asawa pa rin. Paano ito posible? Tanong niya, hawak ang dingding. Inilabas ni Ramon ang sigarilyo at naninigarilyo. Tapos na ang lahat para sa iyo. Alam mo naman, ang aking negosyo ay palaging bumabaksak. Sinindihan niya ang lighter at nagpatuloy. Ang pamilya ni Maricel ay magbibigay sa akin ng para sa bagong proyekto. 10 milyon. 10 milyon? Walang dahilan para manatili sa isang katulad mo. Huminga si Ramon ng usok ng direkta sa mukha ni Clara. Kumawe si Clara ng usok at umubo. Ilang beses na bumaksak ang iyong negosyo, at bawat beses, nagtrabaho ako para mabayaran ang iyong mautang, sumigaw siya at lumipad ang luha sa kanyang mata. Itinuro ni Maricel ang kanyang lumang damit at naktawa. Nagtrabaho, at anong naging resulta? Ganyan ang hitsura. Nagawa mo ba kahit anong bagay para sa kanya? Inihagis ni Maricel ang kanyang buhok at nagpatuloy. Sa ngayon, may sasabihin akong bagay sa iyo. Ang deposito sa apartment na ito, ang aking mahal ay kinuha na para sa kanyang bagong negosyo. Pumalakpak si Maricel. Naging maputi ang mukha ni Clara tulad ng abo. Pati ang deposito. Anong gagawin ko? Tanong niya. Lumuhod sa sahig. Pinatay ni Ramon ang sigarilyo sa ashtray. Hindi iyon ang aking problema.
lumabas ka agad dito. Tinawagan ko na ang may-ari. Sinabi kong dapat kang lumipat ngayon din. Tiningnan ni Ramon ang relo. Tumayo si Clara mula sa sahig at lumapit sa kanya. Ramon, mangyaring huwag gawin ito. Anong nagawa ko ng mali? Sabihin mo sa akin. Hinawakan niya ang kanyang damit, nakikiusap. Marahas na tinanggal ni Ramon ang kanyang kamay. Mali, ang iyong pag-iral mismo ang pagkakamali. Pulubi, anong kabutihan mo sa akin? Sigaw niya, itinataboy siya. Natitisod si Clara at tumama ang likod niya sa dingding. Tiningnan siya ni Maricel mula sa itaas at naksismis na dila. Maganda ng iyong magagamit ng mabilis. Magsisimula kaming ang bagong buhay dito. Alisin ang lahat ng basura na ito na mabaho. Tinakpan ni Maricel ang kanyang ilong. Sa labas, nagkulok ng napakaingay. Ang napatak ng ulan ay bumabok sa salamin. Sa nanginginig ng mga kamay, binuksan ni Clara ang aparador at inilabas ang lumang maleta. Nagsimula siyang maghagis ng kanyang kaunting gamit mula sa drawer. Muling naupo si Ramon sa sofa at naktawanan. Umiinom kasama si Maricel. Sa ngayon, Maricel, bukas ay pupunta tayo para pirmahan ang kontrata para sa bagong opisina sa Makati, sabi ni Ramon, yakap si Maricel sa balikat. Mahusay, mahal, ngayon ay mabago na ang aming buhay. Hinalikan siya ni Maricel sa pisngi. Sinara ni Clara ang zipper NG, maleta at lumingon. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Ramon, sa huling pagkakataon ay nagtatanong ako, talagang gagawin mo ito? Pakiusap niya ng nanginginig na boses. Itinaas ni Ramon ang baso. Lumabas ka ng mas mabilis kung ayaw mong mabasa, sabi niya at biglang uminom. Kinuha ni Clara ang maleta at lumakad patungo sa pinto. Hawak ang hawakan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Si Ramon at Maricel, naktawanan at umawit ay hindi man lang tumingin sa kanyang direksyon. Binuksan ni Clara ang pinto at lumabas. Hating gabi na. Malakas na umulan sa mga kalye. Walang payong, maleta lang ang hawak, lumakad si Clara sa ilalim ng ulan. Ang tubig ay dumadaloy mula sa kanyang buhok papunta sa kanyang mukha. Sa isang eskinita ang tubig ay umabot sa kanyang tuhod. Humakbang siya isa-isa, yakap ang kanyang basang damit. Isang bulong mula sa kanyang malabi. Bakit ganito ang nangyari? Sana ay nakinig ako sa aking ama. Bulong-bulungan niya habang sumusulong, tumalikod sa katayuan bilang anak ng ulong Sokol Holdings at pinili si Ramon. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Naalala ni Clara kung paano ang kanyang ama ay laban sa kanyang kasal. Ang boses ni Victor Pablo Sokolo, ulong Sokol Holdings, na humahawak sa kanyang kamay ay tumunog sa kanyang tainga. Clara, ang taong ito ay hindi para sa iyo, magsisisi ka. Ang boses ng kanyang ama ay tila tumutunog sa gitna ng ingay ng ulan. Lumuhod si Clara sa lupa at umiyak ng malakas. Ang ulan at luha ay nakasamang dumulo sa kanyang mukha. Ilang araw ang lumipas. Si Clara, na may sakit, ay humiga sa isang maliit na silid. Nang mawala na ang lagnat, pumunta siya sa isang community center para kumain. Nakatayo siya sa mahabang pila para sa pagkain. Lumingon ang isang matandang babae sa harap niya. Anak, bata ka pa, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, hawak ang kamay ni Clara. Naghahanap ng trabaho. Magagawa ko ang kahit ano, pero walang tumatanggap sa akin, sumagot si Clara, ibinaba ang ulo. Pinahit ng matandang babae ang kanyang likod. Magsumikap ka, bata ka pa, marami pa ang naghihintay sa iyo, maingat niyang sinabi. Yumuko si Clara sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, nakahanap siyang trabaho bilang katulong na mananahi sa isang maliit na pabrikang damit. Ang foreman ng linya ay dinala siya sa makina. Magtatrabaho ka dito ng 10 oras sa isang araw? Kayang-kaya mo ba? Tanong niya. Naktapal ng braso. O, kaya ko. Talagang magsisikap ako, sumagot si Clara. Yumuko siya. At sa umaga ay nag-aayos ng malaking tumpok ng tela. Ang karayom ay tumatuhog sa kanyang daliri hanggang dumugo, pero hindi siya umalis sa makina. Sa gabi ay nag-iipon siya ng mga tira-tirang tela sa sulok ng pabrika. Pagkalanay,
nag-ayos siya ng mga ito at nag-ehersisyo ng pagputol. Inilabas niya ang isang sketchbook at buong gabi na nagdrawing ng disenyo. Ang kanyang magalaw ay naging mas mabilis at tumpak. Sa panahong iyon, binuksan ni Ramon gamit ang pera ng pamilya ni Marichel ang isang kumpanya ng konstruksyon. Nakaupo siya sa VIP na kwarto ng isang mahal na restaurant at umiinom kasama ang mga investor. "Manggaginu, inumin natin. Ang aming kumpanya ay aakyat sa mga ulap," sigaw niya. Itinaas ang bote. Ang nakaupo sa tabi na si Marichel, naktawanan, ay yamakin siya sa braso. "Mahal, ikaw ang pinakamahusay. Ngayon ay talagang yayamanin tayo." Hinalikan niya siya sa pisngi. Samantala, nagawa ni Clara sa isang gabi ang isang sample ng damit. Isang araw, isang buyer mula sa isang department store ay dumating sa pabrika. Nang makita ang kanyang sample, malapad na nabuka ang kanyang mata. "Sino ang gumawa nito? Kamangha-mangha ang disenyo," tanong niya. Itinaas ang tela. Itinuro, "NG Foreman si Clara." "Ang babaeng iyon," sagot niya. Lumapit ang buye kay Clara. "Gusto naming i-display ito sa aming pop-up store sa department store. Possible ba?" tanong niya. Inilabas ang business card. Kumislap ang mata ni Clara. "Oh, posible. Talagang gusto ko," sagot niya. Tinanggap ang business card ng dalawang kamay. Ang disenyo ni Clara ay na-display sa pangunahing stand ng pop-up store ng department store. Sa loob ng isang araw, lahat ay nabenta. Tinawag siya ng foreman sa kanyang opisina. "Clara, binabati kita. Mayroon kang hindi kapanipaniwalang talento. Bibigyan kita ng kaunting pera. Magbukas ng sarili mong butik," sabi niya. Hawak ang kanyang kamay. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. "Totoo ba? Talagang binibigyan mo akong pagkakataon?" tanong niya ng nanginginig na boses. "Siyempre, ikaw ay isang tunay na designer. Magtatagumpay ka." Pinalo niya ang kanyang likod. Nagbukas si Clara ng isang maliit na butik at sinimulan ang kanyang landas bilang designer. Nagtipid siya kahit sa pagkain, patuloy na pumupunta sa pagitan ng tindahan ng tela at ng workshop. Ang kanyang tingin ay lalong tumibay. Nilampasan niya ang masugat ng nakaraan at dahan-dahang muling tumayo. Pagkaraan ng 3 taon, opisyal na inilunsad ni Clara ang kanyang luxury brand na Claresa sa isang maliit na butik sa Escolta. Isang punong editor ng isang fashion magazine ang pumunta sa kanyang workshop. "Clara, gusto naming makita ka sa cover ng aming magazine na ngayong buwan," sabi niya. Itinuro ang photographer na may kamera. Itinaas ni Clara ang ulo mula sa kanyang working table. "Sa cover? Ako?" Nagtanong siya ng may kamangha-manghang boses. "Oo, ang iyong kwento ng tagumpay ay talagang kamangha-mangha." Bumangon ka mula sa pinakailalim. Hinawakan ng editor ang kanyang kamay. "Maari kang magbigay ng pag-asa sa maraming tao." Mangyaring sumang-ayon, yumuko siya. Nag-isip si Clara ng kaunti at tumango. "Sige, kung ang aking kwento ay makakatulong sa iba, masayang-masaya akong sumasang-ayon," ngumiti siya. Pagkaraan ng ilang araw, lumabas ang magazine na may kanyang interview at mga larawan. Isang kopya ay nasa kamay ng sekretarya sa opisina ng ulo ng Sokol Holdings. Maingat na inilagay ng sekretarya ang magazina sa mesa ni Victor Pablo. Victor Pablo ang pinakabagong issue ng fashion magazine. Mangyaring tingnan ang cover, maingat niyang sinabi. Naksuot si Victor Pablo ngang salamin at tiningnan ang cover. Dun ay si Clara sa isang eleganteng damit. Nanginig ang kanyang makamay. "Clara, ito ba ang Kating Clara?" Bumunok siya, iniyakap ang magazine sa dibdib. Mabilis na binuksan niya ang magazine at nagsimulang magbasa na artikulo. Dun ay detalyadong inilarawan kung paano simula sa wala si Clara pagkatapos ng diborsyo at naging isang matagumpay na designer. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi. "Sekretarya, agad ang kotse. Pupunta tayo sa butik ng Claresa," sigaw niya, tumalon mula sa kanyang upuan. "Oh, Victor Pablo, agad lahat." Nagmadaling lumabas ang sekretarya mula sa opisina. Pagkaraan ng isang oras, 3 itim na Mercedes ay huminto sa harap ng butik ng Claresa.
lumabas ang mga guwardiya mula sa mga kotse at nag-inspeksyon. Lumabas si Victor Pablo mula sa kotse sa tulong ng sekretarya. Si Clara, na nagbibigay ng konsultasyon sa isang customer, ay lumingon. Lalong lumawak ang kanyang nga mata, nanginig ang malabi. Dahan-dahang pumasok si Victor Pablo sa butik. Natihil si Clara sa lugar. Lumapit siya sa kanya. Clara, sabi niya ng nanginginig na boses. Umagos ang luha mula sa kanyang mamata. Papa, bumunog siya. Kinuha ni Victor Pablo ang kanyang kamay. Sa kanyang nga palad ay may matigas na mga paso. Pinahit niya ang mga ito at umiyak. Anong dami mong tinis? Patawarin mo ako, anak. Pinigilan niya ang kanyang kamay. Umiling si Clara at umiyak ng malakas. Hindi, Papa. Ako ang may kasalanan. Hindi kita sinunod. Namuhay ngayon sa aking kagustuhan, sabi niya, pinupunasan ang luha. Mahigpit na niyakap siya ni Victor Pablo. Tapos na ang lahat. Ayusin ko ang lahat. Magsisimula tayong muli. Pinahit niya ang kanyang likod. Nananagoy ang magakawani ng butik abang tinitignan sila. Pakaraan ngang isang linggo, tinawag ni Victor Pablo si Clara sa pangunahing opisina ng Sokol Holdings. Sa opisina, inilagay niya ang mga dokumento sa harap niya. Clara, ito ang mga dokumento para sa pagpapanumbalik sa iyo bilang tagapagmana. Lagdaan mo, sabi niya, inilabas ang pluma. Tiningnan ni Clara ang mga papel at yumiling. Papa, hindi pa ako handa. Ang Claresa ay nasa simula pa lamang landas, itinulak niya ang pluma. Kinuha ni Victor Pablo ang kanyang kamay at inilagay ang pluma rito. Handa ka na ng higit sa sapat, sino pa ang nakaakyat mula sa ganoong ilalim? Direkta niyang tinignan ang kanyang mamata. Sa Claresa ay mamumuhunan kami ng 5 bilyon mula sa mga pondo nga holdings, magtatayong 7 palagan cam flagship boutique sa Ayala Avenue. Binuksan niya ang blueprint. Lalong lumapat ang mga mata ni Clara. 5 bilyon. Papa, masyadong malaki iyon. Nagtanong siya ng may kamanghamanghang boses. Hindi, ito ang brand ng aking anak. Natural lang iyon. Gagawin nating Claresa ang numero 1 sa industriya. Matibay niyang sinabi. Pigil ang luha. Nilagdaan ni Clara ang dokumento. Salamat, Papa. Hindi kita bibiguin. Yumuko siya. Pakaraan ng 2 buwan, ginanap ang anibersaryong gabi ng Sokol Holdings. Sa Ballroom Hotel, naktipon ang lahat ng makilala sa lipunan. Binibigyan ni Victor Pablo si Clara ng tour sa sala, nagpapakilala siya sa mga tao, at ito si Danilo Reyes, ulo ng Volkov Capital, ang aming pangunahing kasosyo. Sabi niya, itinuro ang isang batang lalaki na mga 35 taong gulang. Magalang na yumuko si Danilo kay Clara. Ikinagagalak. Danilo Reyes. Inilabas niya ang business card at iniabot ito. Tinanggap ni Clara ang business card at nagpakilala. Clara Sokolova, designer ng Claresa, ikinagagalak ang pagkilala, ngumiti siya. Patuloy na tumingin si Danilo sa kanya. Clara, nabasa ko ang iyong artikulo. Ang iyong tibay kung saan bumangon ka mula sa simula ay nagpapamangha sa akin, tapat niyang sinabi. Sa katunayan, kinuha ko ang iyong artikulo at iniimbak ko ito. Labis mo akong nagbigay ng inspirasyon, sabi niya, bahagyang nahihiya. Nagulat si Clara habang nakatingin sa kanya. Ang aking artikulo, pinipinturahan mo ako, maingat niyang sinagot. Nung gumiti, si Victor Pablo habang tinitignan sila. Si Danilo ay nakpasya na lumikha na fashion fund kasama ang aming holdings. Kailangan ninyong madalas na makita. Magaan niyang pinalo ang kanyang balikat. Oh, Victor Pablo, talagang magsisikap ako. Yumuko si Danilo. Mula noon, nagkikita sina Clara at Danilo bawat linggo sa mga pulong at naging mga kasosyo sa negosyo. Isang gabi, nagtatrabaho si Clara sa kanyang workshop. May kumatok sa pinto. Pumasok, sabi niya nang hindi itinaas ang ulo. Pumasok si Danilo na may mga bag ng pagkain sa kamay. Clara, kumain ka na ba? Tanong niya, inilagay ang bag sa mesa. Tiningnan ni Clara ang gahelo.
Ay, alas 9 na nagabi. Danilo, bakit hindi ka pa umuwi? Nagtaka siyang tanong. Narinig ko na nagtatrabaho ka pa rin. Naisip ko, malulungkot kang kumain ng mag-isa, kaya nagdala ako ng pagkain. Sabi niya, binubuksan ang mabag. Ito ang paboritong pasta mo. Inilabas niya ang container at ngumiti. Naantig si Clara. Paano mo nalaman na gusto ko ang pasta? Tanong niya. Binanggit mo sa nakaraang pulong. Naalala ko ang lahat. Sabi niya, iniabot ang tinidor. Kinuha ni Clara ang tinidor at ibinaba ang ulo. Salamat, Danilo. Napaka-thoughtful mo. Ngumiti siya. Umupo sila ng magkatabi at marahil kumain ng gabi. Si Clara, na antik ng kanyang mainit na pag-alaga, ay dahan-dahang nagsimulang buksan ang puso niya para sa kanya. Samantala, ang kumpanyaan konstruksyon ni Ramon ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa kanyang opisina, nagahataw siya ng dokumento at sumisigaw. Ano ito? Ang proyektong resort ay baksak na. Binantayan niyang kamao ang mesa. Si Marichel ay nakatayo ng may takot sa sulok. Mahal, tila nag-error ako sa makalkulasyon, sabi niya ng nanginginig na boses. Nag-error sa kalkulasyon. 10 milyon ang nawala, tapos nag-error ka sa kalkulasyon. Sigaw niya, nakatingin sa kanya. Kinuha ni Ramon ang telepono. Lahat ng bangko ay tumanggi ng pautang. Kami ay bangkarote. Ibinaksak niya ang telepono at huminga ng malalim. Lumapit si Maricel sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Mahal, paano ang Volkov Capital? Pakiusap, siyang tanong. Nanggas ang magamata ni Ramon. Tama, ang Volkov Capital. Sila ang pinakamalaking investor sa venture business. Tumalon siya mula sa kanyang upuan. Bukas na ay isa't isa ko silang hihintayin sa lobby ng kanilang opisina. Kailangan ko ang pera na iyon sa anumang paraan. Kumampis siya. Kinabukasan, nagsimulang lumitaw araw-araw si Ramon sa lobby ng Volkov Capital. Nakaupo siya sa sofa na may makapal na folder ng business plan. Lumapit sa kanya ang sekretarya ni Danilo. Paano ko kayo matutulungan? Malamig niyang tanong. Ako si Ramon Villanueva, Ulongang Construction Invest. Talagang kailangan kong makipagkita kay Ginong Reyes. Iniabot ni Ramon ang business card. Kinuhang sekretarya ang card at tumango, kahilingan para sa pamumuhunan. Mag-iwan ng nga dokumento, susuriin namin ang maito at makikipag-ugnayan sa inyo. Sabi niya, tinanggap ang folder. Kailan ko maasahang matanggap ang sagot? Kami ay nasa napaka-problematikong sitwasyon. Mabilis na tanong ni Ramon. Minimum na 2 linggo ang pagsusuri. Walang malasakit na sumagot ang sekretarya at umalis. Ang dokumento ni Ramon ay nakalagay sa mesa ni Danilo. Binuksan niya ang maito at nakita ang pangalang Villanueva. Naging malamig ang kanyang mukha. Ito ang dating asawa ni Clara. Sabi niya, nakatingin sa sekretarya. Oh, Danilo, siya iyon, sumagot ang sekretarya. Pinasa ni Danilo ang dokumento sa paper shredder. Ang ingay ng pakasira ang papel ay punong opisina. Magsagawa ngang masusing investigasyon sa pinansyal na kalagayan ng kumpanyang ito, hanapin ang lahat ng kanilang mga kahinaan, malamig na utos ni Danilo. Gagawin, Danilo, yumuko ang sekretarya. Tumingin si Danilo sa bintana at bahagyang ngumiti. 1 buwan bago ngang kasal, isang gabi. Sina Clara at Danilo ay nakaupo sa isang espesyal na kwarto ng isang tahimik na French restaurant sa Maynila. Itinaas ni Danilo ang baso ng alak at tumingin kay Clara. Clara, paano ang isang simpleng kasal? Malambot niyang tanong. Tumango si Clara. Gayon din ang aking iniisip. Ayaw kong malaking pagdiriwang, ngumiti siya. Pagkatapos ay iimbitahan nating lamang ang pinakamalapit at titiyaking kumpidensyal. Ayos ka ba? Tanong niya. Hawak ang kanyang kamay. Siyempre, kailangan ko lang ikaw. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang kamay. Naging seryoso sandali ang tingin ni Danilo. At anong gagawin mo kung lumitaw ang iyong dating asawa? Maingat niyang tanong. Inilagay ni Clara ang baso at umiling. Si Ramon, malamang ay hindi siya lilitaw.
Hindi na ako kawili-wili sa kanya, mahinahon niyang sinabi. Bahagyang ngumiti si Danilo. Iniisip mo, pero hindi ko iyon inaakala, misteryosong sinabi niya. Pagkaraan ng ilang araw, isang pulong nga kontraktor, ang subordinado ni Danilo ay nakaupong kasama si Ramon at nagbubuhos sa kanya ang inumin. Ramon, kumusta ang kumpanya? Ngumiti siyang tanong. Huminga si Ramon at uminom. Hindi maganda. Tumalikot ang mabangko. Naghihintay ng sagot mula sa Volkov Capital, pero tahimik sila. Inilagay niya ang baso sa mesa. Tumango ang Cavani at muling nakbuhos. Sa ngayon, narinig mo ba? Ang Clara na Sokolova, ang designer ng Clarissa ay mag-asawa ulit. Biglang natigil ang kamay ni Ramon sa baso. Ano? Mag-aasawa si Clara. Lalong lumawak ang kanyang mata. Ngayong buwan ang kasal, pero sabi nila ang lalaki ay ganon-ganon lang, binabaan ng boses ng Cavani. Yumuko si Ramon pasulong. Anong sa lalaki? Sabihin mo, hinawakan niya siya sa kamay. Sabi nila, matanda siya at puno ng utang, walang trabaho, nagbabalikat ang Cavani. Lumibay si Ramon sa upuan at humaka. Ito ay estilo ni Clara, ang katulad ko ay hindi na niya matatagpuan. Itinaas niya ang baso at naktawa. Kinabukasan, si Ramon ay pumunta sa isang pribadong ahensya ng detektibo. Tinanggap siya ng direktor ng ahensya. Tuloy, Ramon, anong nagdala sa inyo? Tanong niya. Inialok ang upuan. Kailangan kong suriin ang isang tao, ang magiging asawa ng isang babae na nagngangalang Clara Sokolova. Inilagay ni Ramon ang kanyang larawan sa mesa. Anong impormasyon ang interesado kayo? Tanong ng direktor, nakatingin sa larawan. Lahat, edad, trabaho, ari-arian, mga utang, alamin ang lahat. Para ay hindi problema. Tinapik ni Ramon ang mesa. Naunawaan, sa loob ng isang linggo ay lahat ay maroroon, tumango ang direktor. Pagkaraan ng isang linggo, ang security ng Danilo ay naktala ng aktibidad ng ahensya ng detektibo. Tinawag ni Danilo ang pinuno NG Seguridad. Si Villanueva ay nagupang ang mga detektibo. Tanong niya, nakatingin sa ulat. Danilo, nag-imbestiga silang impormasyon tungkol sa magiging asawa ni Clara Victoria, sumagot ang pinuno. Gumit si Danilo at isinara ang ulat. Mahusay. Iliyak ang impormasyon na kailangan natin sa kanila, na ang lalaki ay matanda, walang trabaho, at punong utang, malamig niyang utos. Maghahanda kami ng mga peke na dokumento at ipapasa sa ahensya, sabing pinuno, binubuksan ang laptop. Gawin ang lahat ng perpekto para walang mahalata si Ramon, utos ni Danilo. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag ang direktor ng ahensya kay Ramon. Ramon, natapos na ang investigasyon. Pumunta sa opisina, sabi niya sa telepono. Nagmadali si Ramon sa ahensya. Iniabot sa kanyang direktor ang makapal na envelope. Nandito ang lahat. Impormasyon tungkol sa magiging asawa ni Clara Sokolova, sabi niya, binubuksan ang mga dokumento. Kinuha ni Ramon ang mapapel at naksimulang makbasa. Edad, 58 taon. 10 taon ang nakakatanda kay Clara, pumalakpak siya at nagtawa. Trabaho, walang trabaho, blanco, itinuro ng direktor. Binaliktad ni Ramon ang pahina. Utang, 5 milyong piso. Wow, talagang palaboy na palaboy. Kawawa naman si Clara, paano siya mabubuhay? Hinawakan niya ang tiyan mula sa tawa. Mayroon ding larawan. Ito. Ipinakita ng direktor ang malabong larawan. Nakikita ang isang lalaki mula sa likod. Imposibleng makita ang mukha. Sapat na, iyon ay sapat na. Salamat sa trabaho. Ibinukod ni Ramon ang mga dokumento sa briefcase. Pagbalik sa bahay, ipinakita niya ang mga dokumento kay Marichel. Mahal, tingnan mo, impormasyon tungkol sa lalaki ni Clara, sabi niya, inilalabas ang mapapel. Binasa ni Marichel, lalong lumawak ang mamata. Naku, 58 taon, walang trabaho, at may utang pang ang 5 milyon. Tunay na tinakpan niya ang bibig at naktawa.
Tama iyon. Nakahanap si Clara ng isang lalaki na mas masama kaysa sa akin. Masarap iyon, nagpaatras si Ramon sa sofa. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sumagot siya. Hello, sabi niya sa tawag. Ramon Villanueva, ito ay mula sa sekretarya ng Volkov Capital. Isang boses ng babae ang lumabas. Tumalon si Ramon at nakatuwid. Oh, ito si Ramon Villanueva, nerbosong sumagot niya. Si Danilo ay handa na magbigay sa inyong 5 minutong pulong ngayong katapusan ng linggo. Mahinahon na sinabi ng sekretarya. Nanining ang mukha ni Ramon. Totu, kailan? Saan? Mabilis na tanong niya. Sa Sabado na ito sa tanghali sa lobbying wedding hall ng Hotel Imperial Palace, maghintay ng eksakto ng 5 minuto, sumagot ang sekretarya. Isinulat ni Ramon sa papel, Hotel Imperial Palace, Lobby. Sige, tiyak na naroroon ako, tumango siya. Pagputol ng tawag, mahigpit na niyakap ni Ramon si Marichel. Mahal. Nangyari na. Ang ulong Volkov Capital ay pumayag na makipagkita sa atin, sigaw niya. Itinaas siya. Si Marichel, naktawanan, ay niyakap siya sa leg. Binabati kita, mahal. Ang aming kumpanya ay naligtas na. Hinalikan niya sa piski. Pinababa niya siya at tiningnan ang kalendaryo. Sabado. Teka, iyon ang araw ng kasal ni Clara. Itinuro niya ang petsa. Sumilip si Marichel sa kalendaryo. Tama, sa isang araw at sa parehong hotel, nagulat siyang sinabi. Pumalakpak si Ramon at naktawa. Ha, perpekto. Makukuha natin ang pamumuhunan at matatawanan natin ang maawa-awang kasal ni Clara, sabi niya. Hawak si Marichel sa kamay. Mahal, magbigay tayong 500 piso sa kanila. Sapat ba iyon, Totu? Malisyosong ngumiti si Marichel. O 500 ay angkop, karapat-dapat na halaga para sa payat na lalaki, tumango si Ramon. Naubukas sila na champagne at nautaes na peso. Nagbabago ang ating buhay. Sabay na sigaw nila. Sa gabing iyon, pumunta si Clara sa opisina ni Geulo ni Sokol Holdings. Sinalubong siya ni Victor Pablo. Clara, anong nangyari? Gabing-gabi na. Inialok niya sa kanya ang upuan. Umupo si Clara at inilabas ang mga dokumento. Papa, sa tingin ko, si Ramon ay lilitaw sa kasal. Sabi niya, binubuksan ang mapapel. Nangangahas ba ang walang hinang iyon? Noy pumulyot si Victor Pablo. Lahat ay pinlano ni Danilo. Inanyayahan niya si Ramon sa kasal, mahinahon niyang paliwanag. Tumango si Victor Pablo. Nabasa ang madokumento. Sige, kailangan nating maingat na maghanda. Tinawag niya ang sekretarya. Sekretarya, agad na tawagin ang pinuno ng seguridad. Utos niya. Pumasok sa opisina ang pinuno NG Seguridad. Sa Sabado sa kasal ay magtayo ng 50 gwardiya, kontrolin ang pasukan, lobby at ang mismong sala, matibay na sinabi ni Victor Pablo. Gagawin, Victor Pablo. Titiyakin namin ang buong kaligtasan, yumuko ang pinuno. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kanyang ama. Salamat Papa. Sa pagkakataong ito ay tapusin natin si Ramon magpakailanman, sabi niya nang may determinasyon. O, anak, pananggalingan ka ang ama mo, mahigpit niyang pinigilan ang kanyang kamay. Kinabukasan, inilagay ni Danilo ang flash drive sa loob na bulsa ng kanyang Amerikana. Ang sekretarya ay nakatayo sa tabi at nag-uulat. Danilo, sa flash drive ay lahat ng patunay ng double accounting at illegal na subcontracting ng Construction Invest, sabi niya, itinuro ang flash drive. Mahusay, sapat na ito para tapusin si Ramon Villanueva. Pinalo ni Danilo ang bulsa. Nakipag-ugnayan na rin ako sa Departamento ng Pagsalungat sa Krimen sa Ekonomiya. Sila ay ma-alert sa Sabado, sabi ngang sekretarya, tiningnan ang matala. Perpekto. Kailangan na lamang na hintayin ang palabas, sabi ni Danilo nakatingin sa bintana. Sa araw ding iyon, si Clara ay nasa huling fitting ng wedding dress. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Pumasok si Danilo sa salon at tiningnan siya. Clara, kamangha-mangha ka, humanga siyang sinabi.
Tumingin si Clara sa kanya sa salamin at ngumiti. Danilo, lahat ay handa na. Tanong niya, lumingon. Oh, perpekto. Si Ramon Villanueva ay walang mapupuntahan, hawak niya ang kanyang kamay. Sa gabi, nakatayo sila sa suite sa itaas na palapag ng hotel. Mula sa bintana ay makikita ang pasukan sa wedding hall. Mula dito ay lahat ay makikita. Makikita natin kung paano papasok si Ramon, sabi ni Clara nakatayo sa bintana. Perpekto ang lahat, kailangan na lamang na hintayin ang Sabado. Niyakap ni Danilo ang kanyang balikat, isang araw bago ngasal. Si Ramon sa kanyang opisina ay naktatama ng business plan. Binibigyan niya ng marka ang manggalinya gamit ang pulang ballpen at bumubulong. Ito ang huling pagkakataon, kailangan kong magtagumpay. Isinara niya ang folder at kumampis. Sa parehong oras, si Clara ay nagbuyahe sa kotse sa parehong eskinita kung saan siya itinatapon 7 taon na ang nakaraan. Tahimik siyang tumitingin dito mula sa bintana. Ang daan kung saan noong panahon ay punong baha ay maayos na naaspalt ngayon. Isinara ni Clara ang kanyang mata at malalim na huminga. Ngayon ay lahat ay magtatapos. Bumunok siya at binuksan ang mata. Umagang arawng kasal. Sa lobi na hotel, nagsimulang magsabong ang makabisita. Ang magwardiya sa itim na terno ay nakalagay sa buong lobi. Ang bitak para sa paghihiganti ay perpektong inihanda. Lumabas na si Ramon at Maricel mula sa bridal room at pumunta sa lobby. Nagpaligid si Ramon at humakak. Mahal, tingnan mo, walang kahit isang bulaklak o papalubong na wreath. Itinuro niya ang registration stand. Umungo si Maricel at nagpaligid. Tutunga, anong kawawa-awa. At sa aming kasal ay puno ang buong lobby nga wreath, sabi niya. Nagtapal ng braso, talagang ngang wala si Clara namga koneksyon. Kahiya-hiya, umiling si Ramon. Umupo sila sa pinakamahalaga na sofa sa VIP lounge. Tiningnan ni Ramon ang relo. 10 minuto na lang bago magtanghali. Ang ulong ng Folk of Capital ay darating na agad, sabi niya, inaayos ang kurbata. Inilabas ni Maricel ang salamin at inaayos ang makeup. Mahal, kinakabahan ako, napaka-importanteng tao niya, sabi niya, nagpapaganda ng labi. Huwag kang mag-alala, ang aking plano sa negosyo ay perpekto. Tiyak na makukuha natin ang pamumuhunan, sabi ni Ramon, inilalabas ang makapal na folder mula sa briefcase. Sa sandaling iyon, sa pasukan lobby ay narinig ang ugong ng makapangyarihang makina. 3 itim na Maybach ay huminto sa hanay sa harap ng pangunahing pasukan. Bumukas ang mapinto at lumabas ang magwardiya sa itim na terno. Naglinya sila sa makabilang panig ng pasukan. Dahan-dahang lumabas si Victor Pablo Sokolova mula sa kotse sa tulong ng sekretarya. Ang kanyang makapangyarihang aura ay pumuno sa buong lobby. Lahat ng naroron ay lumingon sa kanya. Yumuko pasulong si Ramon sa sofa. Sino ang Ginoo na iyon? Bakit napakaraming guwardiya? Bumulong siya kay Maricel. Si Maricel, lalong lumawak ang mata, ay sumagot, hindi ko alam, nagmumukhang napaka-impluensyal. Tingnan mo ang kotse, mga Maybach nga iyon, nervosong sinabi niya. Nag-usap si Ramon sa baba at bumubulong. Marahil ito ay ang lihim na may aring Folk of Capital. Isang tao na mas mataas pa kaysa kay Danilo mismo. Nagnining ang kanyang mata. Pumasok si Victor Pablo sa lobby kasama ang kanyang entourage. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa buong lugar. Tumalon si Ramon at kinuha ang kanyang business plan. Mahal, kailangan nating ipakilala ang sarili natin. Ito ang ating pagkakataon. Hinila niya si Maricel sa kamay. Ngayon, mahal, nakakatakot ang magwardiya doon. Nag-atubili si Maricel. Huwag, kung siya ay talagang malaking kilala, maari niyang iligtas ang aming kumpanya. Hinila ni Ramon siya patungo kay Victor Pablo. Agad na humarang ang 2 guwardiya sa kanya. Hayaan ninyo. Kailangan ko siyang makilala ang Ginoo Tagapangulo. Sigaw ni Ramon, sinusubukan niyang itulak sila. Hinawakan ng mga guwardiya ang kanyang kamay. Paumanhin, hindi kayo maaring lumapit. Malamig na sinabi ng isa sa kanila.
Itinaas ni Ramon ang folder ng business plan sa kanyang ulo. Gino Tagapangulo, mangyaring tingnan ninyo ako. Ako si Ramon Villanueva, Ulong Construction Invest, sigaw niya ng malakas. Uminto si Victor Pablo at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang tingin ay yelo. Nalpasan si Ramon mula sa maguwardiya at tumakbo sa kanya. Yumuko siya ng malalim at iniabot ang business plan. Gino Tagapangulo, mangyaring tignan ang mga dokumentong ito. Isang beses lang, pakiusap niya, nanginginig ang buong katawan. Kasama rin si Marichel na lumuhod sa tabi niya. Gino Tagapangulo, kami ay nasa desperadong sitwasyon. Mangyaring bigyan ninyo kami ng pagkakataon, sabi niya, kinukuha ang kamay niya. Tinitigan ni Victor Pablo si Ramon mula ulo hanggang paa, tila tinitignan ang isang insekto. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Tahimik siyang tumango pasulong. Agad na marahas na hinawakan ng dalawang guwardiya si Ramon sa mga kamay. Hoy, anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako, sigaw niya, nagpupumilit. Hinila ng mga guwardiya siya patungo sa isang marmol na haligi sa sulok ng lobby. Nahulog ang folder ng business plan mula sa kanyang mga kamay. Nagalat ang mga dokumento sa marmol na sahig. Paglipas ni Victor Pablo, tinapakan niya ang ito gamit ang kanyang sapatos. Ang masekretarya at guwardiya na sumunod sa kanya ay walang malasakit na lumakat sa mga papel. Sa mga dokumento ay may maliwanag na mga bakas ng sapatos. Tumama si Ramon sa likod sa haligi at lumuhod sa sahig. Ay, anong ito? Nananagoy siya. Nagmadali si Marichel sa kanya. Mahal, ayos ka ba? Tanong niya. Tinutulungang tumayo. Ang mabisita at kawaningan hotel ay patingin-tingin sa kanila. Mula sa lahat ng panig ay may bulong. Sino ang mga taong ito? Inalis sila NG Seguridad. Anong kaija-ija? Kawawa naman. Ang pagtatawang boses ng mabisita ay tumalab sa tainga ni Ramon. Nanlago ang kanyang mukha. Nagsimulang mabilis na tipunin ang makanikalat na dokumento sa sahig. Sumpang-sumpang ito. Bumubulong siya, pinupulot ang papel. Si Marichel, inaayos ang makulubot na dahon, huminga, mahal, sino ang tagapanguloing iyon? Bakit ganon ang ginawa niya sa atin? Tanong niya ng nanginginig na boses. Hindi ko alam, malinaw na isang malaking kilala, pero bakit? Kumapit si Ramon ng ulo. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang sekretarya ni Danilo. Tumigil siya sa harap ni Ramon at iniabot ang business card. Ramon Villanueva. Walang emosyong tanong niya. Bigla na naktas na ulo si Ramon. Ito ako. Tumalon siya sa paa. Inabot ng sekretarya ang business card. Sekretarya ng Volkov Capital. Si Danilo ay nahihintay sa inyo ngayon sa altar sa loob ng wedding hall, mahinahon niyang sinabi. Lalong lumawa ang mga mata ni Ramon. Totu, si Danilo ay naghihintay sa akin, tanong niya ng walang paniniwala. Mayroon kayong 5 minuto, magmadali. Tiningnan ng sekretarya ang relo. Lumingon siya at mabilis na umalis. Lumingon si Ramon kay Marichel at masayang ngumiti. Mahal, narinig mo ba? Ang mismong Danilo ay nahihintay sa akin. Hawak niya ang kamay niya. Nahinga si Marichel ng may kaluwagan. Salamat sa Panginoon, mahal. Tila ang tagapangulong iyon ay walang kaunayan sa Volkov Capital. Inilagay niya ang kamay sa dibdib. Marahil ay isang panauhin lamang sa kasal ni Clara, hindi na kailangang pansinin. Muli na namang inaayos ni Ramon ang kurbata. Mahal, magmadali, 5 minuto na lang. Marichel. Hinila si Marichel sa kamay. Inilagay ni Ramon ang kulubot na business plan sa briefcase. Tara na. Sa pagkakataong ito ay tunay na ito. Ililigtas natin ang aming kumpanya. Kumampi siya. Tumakbo sila patungo sa pasukan ng sala. Sa mukha ni Ramon ay muling lumiwanag ang pag-asa. Si Marichel, humihingal, ay tumakbo sa likod niya. Mahal, anong sasabihin mo kay Danilo? Tanong niya habang tumatakbo. Una ay magbabati. Pagkatapos ay ipapakita ko ang business plan. Sapat ang 5 minuto, sagot niya, hawak ang hawakan ng pinto. Pero, mahal,
Doon ay may kasal ni Clara. Walang gabale, uminto si Marichel, lumingon si Ramon at humakak. Anong pagkakaiba? Nag-asawa si Clara ng isa pang palaboy. Mas mahalaga tayo. Tulak niya nang malakas ang pinto. Bumukas ang pinto at dumating ang marangyang musika. Nang may kumpiyansang pumasok si Ramon at Marichel sa sala. Ang lugar ay puno ng malambot na liwanag. Kumukurap si Ramon, naghahanap ng altar. Dun sa altar. Sino? Sino ang nakatayo? Itinuro niya ang daliri. Sa altar ay nakatayo ang isang matangkat na lalaki ng patalikod sa kanila. Nang may kumpiyansang sumunas si Ramon patungo sa kanya. Iyon ay dapat na si Danilo. Tara, dinala niya si Marichel kasama siya. Sumunod si Marichel sa kanya. Mahal, ang lalaking iyon mula sa likod ay mukhang bata. Bumunong si Marichel. Anong katawa-tawa? Sa dosyero ay nakasulat na 58 taon. Ito ay ang matandang lalaki ni Clara. Umiling si Ramon. Lumapit siya sa lalaki mula sa likod at pumalakpak. Hoy, ginoo-lalaki, hindi mo ba alam kung nasaan si Danilo Reyes? May panguyam na sinabi niya. At habang hinihintay natin ang tunay na direktor, marahil ay paalaala ko ang iyong kinalalagyan. Makano ang iyong utang? 5 milyon? Tinapik ni Ramon ang lalaki sa balikat at ngumisi. Si Marichel, nakatayo sa tabi, ay humalakak. Sa 58 taon, walang trabaho at nag-aasawa ulit. Kawawa naman si Clara, tinakpan niya ang bibig. Sa sandaling iyon, ang lalaki sa altar ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay liwanagan ng mga spotlight. Isang lalaki na mga 35 taong gulang na may malamig at walang emosyong ekspresyon ay tumitingin kay Ramon. Nagwawala ang mga mata ni Ramon. Ang mukhang ito ay dandang beses niyang nakita sa mga cover ng mga business magazine. Ang muka ni Danilo Reyes, ulo na Volkov Capital. Bumukas ang bibig ni Ramon. Danilo, bumunok siya ng nanginginig na boses. Nahulog ang folder ng business plan mula sa kanyang mga kamay. Ang madokumento ay may mapurol na tunok na nahulog sa marmol na sahig. Naging patay na maputi ang muka ni Ramon. Malamig na tumingin si Danilo sa kanya mula sa itaas pababa. Sa sala ay naghari ang katahimikan. Si Marichel, nakatayo sa tabi ni Ramon, ay nakatingin kay Danilo, kumukurap. Mahal, sino itong lalaki? Bakit siya ganun kabata? Talagang 58 ba siya? Hinawakan niya si Ramon sa kamay. Nanginginig ang malabi ni Ramon. Hindi, ito ay hindi maari. Bumubulong siya. Lumapit si Marichel kay Danilo. Lalaki, nasaan si Danilo Reyes? Kami ay may pag-aapura. Sabihin ng mabilis, itinuro niya ang daliri sa kanyang Amerikana. Ang Amerikana mo, sa ngayon, ay mura. Nasaan ito nabili? Sa palengke? Ha? Ngumisi si Marichel. Walang trabaho ka, tama? At may utang na 5 milyon. Lahat ay nakasulat sa aming dosyero. Pumalakpak siya at humalakhak. Para kay Clara ay angkop na angkop. Ang may utang at matanda, perpektong pares ng mga palaboy. Humagip siya sa tiyan mula sa tawa. Naging maputi gaya ang papel ang mukha ni Ramon. Bigla siyang sumabog kay Marichel. Tumahimik ka, sabi ko. Manahimik ka agad. Tinakpan niya na 2 kamay ang kanyang bibig. Mfaf, mahal, anong ginagawa mo? Sumusubok na lumaban si Marichel. Hinila ni Ramon siya sa sahig. Mangyaring tumahimik ka. Ito ay ang mismong si Danilo Reyes, ulong Volkov Capital. Binulong niya sa kanyang tainga. Nawala ang lahat ng dugo mula sa mukha ni Marichel. Ano? Anong sinabi mo? Kasinungalingan iyon. Hindi siya walang trabaho? Tanong niya ng nanginginig na boses. Hindi, siya iyon. Ang mismong direktor na bawat araw ay sinusubok kong makita. Inugo ni Ramon ang kanyang nga balikat. Sa sandaling iyon, sa likod na bahaging ang sala ay tumuktok ang maringal na string quartet. Ang napakalaking mapinto na nagtatakip sa daanan patungo sa altar ay dahan-dahang nagbukas. Lumitaw si Victor Pablo Sokolova. Tinutulungan si Clara sa kamay na nakasuot ng puting wedding dress. Dahan-dahan silang lumakad sa daanan. Si Ramon, nakaupo sa sahig, ay nabuka ang bibig.
Ang Angelo, ang ama ni Clara, hindi maari, bumubulong siya na titisot. Nanginginig na hinawakan ni Maricel ang kanyang kamay. Mahal, ang taong ganun ang ginawa sa atin sa lobby, iyon ang ulong Sokol Holdings. Si Maricel ay humihingal. O, kami ay nakikiusap sa kanya. Lahat ay natapos, ganap na bagsak. Kumapit si Ramon N. Ulo. Lumapit sina Victor Pablo at Clara sa altar. Dahan-dahang ibinigay ni Victor Pablo ang kamay ng kanyang anak kay Danilo. Kinuha ni Danilo ang kanyang kamay at malambot na niyakap ang kanyang baywang. Tumingin si Clara sa kanya at ngumiti. Salamat Danilo, dahil sa iyo, nakarating ako sa araw na ito, bumunok siya. Hindi, lahat ay ginawa mo mismo. Nandun lamang ako sa tabi mo, sumagot siya, bahagyang hinalikan ang kanyang nu. Umupo si Victor Pablo sa unang hilera. Si Danilo, niyayakap si Clara, ay dahan-dahang lumingon ng ulo at direktang tumingin sa nakaupo sa sahig na si Ramon. Si Maricel, humahawak sa damit ni Ramon, ay nagsimulang umiyak. Mahal, anong gagawin natin? Anong gagawin? Pinagalitan tayo ng ganoon sa lobby. Bumubulong siya sa luha. Hindi ko alam, wala akong alam anong nangyayari na wala si Ramon. Itinaas ni Danilo ang kamay. Ang kanyang daliri ay nakpadalangang maikling signal sa madilim na bahaging sala. Lumabas mula sa kadiliman ang dalawang sekretarya sa itim na terno. May binulong sila sa mga radyo. Sa pasukan ng pinto ay narinig ang mabibigat na klik. Ang malalaking pinto ay nagsimulang dahan-dahang magsara. May malakas na tunog na nagsara ang maito. Sa sala ay narinig ang mekanikong tunog nega automatikong kandado. Lumingon si Ramon, sinusubukang tumayo. Mga pinto ay nakandado. Hindi tayo makakaalis, sabi niya ng nanginginig na boses. Mula sa labas ay narinig ang mga hakbang. Pumasok sa sala ang magwardiya nga, Sokol Holding sa itim na terno. Naglinya sila sa dingding sa pasukan. Ano? Anong nangyayari? Bakit napakaraming gwardiya? Bumubulong si Ramon, sumasandal sa sahig. Dahan-dahang bumaba si Clara na hawak si Danilo mula sa mga baitangang altar. Huminto sila ng direkta sa harap ni Ramon at Maricel. Inalis ni Clara ang vey. Si Ramon nakatingin sa kanya mula sa ibaba, nanginig. Clara, anong ibig sabihin lahat ng ito? Ipaliwanag mo, tanong niya ng nanginginig na boses. Tahimik na tumingin si Clara sa kanya mula sa itaas pababa. Inilabas ni Danilo ang business card holder mula sa loob ng bulsa gawa ng itim na onyx. Binuksan niya ito at kumuha ng business card na may gintong embossing. Hawa ito sa pagitan ng dalawang daliri, isang magaan na galawang kamay ang nagpaikot nito. Nahulog ang card sa nanginginig na hita ni Ramon. Kinuha ni Ramon ito. Ang matitik sa card ay bumaksak sa kanyang mamata. Danilo Reyes, pangkalahatang direktor, Volkov Capital. Ang mga gintong titik ay kumislap sa liwanag ng mga spotlight. Hindi maaari. Angulong Volkov Capital, ang asawa ni Clara, bumubulong si Ramon. Ang kamay niya, hawak ang card, ay nanginig. Ang buong katawan niya ay lumambot. Bumaksak siya sa sahig. Nakayuko. Danilo, patawarin ninyo. Talagang hindi ko alam. Patawarin ninyo ako, sabi niya, tinatampal ngang no sa sahig. Kasama rin si Maricel na bumaksak sa tabi niya at nagsimulang mamanhik. Danilo, napakalaking aming kasalanan. Sa lobby at dito rin, mangyaring patawarin ninyo. Umiyak siya, nakikiusap. Lumapit ang sekretarya ni Danilo kay Ramon. Ibinubo niya ang tumpok ng mga dokumento na hawak niya sa mga paa ni Maricel. Nakalat ang mapapel sa sahig. Itinaas ni Ramon ang ulo. Hoy, anong ito? Ito ang accounting ng aming kumpanya. Sabi niya, pinupulot ang mga pahina. Double accounting, illegal na subcontracting. Saan ninyo ito kinuha? Bumubulong siya, duman sa mga papel. Nagsalita si Danilo ng may malamig na boses. Ang Volkov Capital at lahat ng pinansyal na istruktura ng Sokol Holdings ay ganap na titigil sa pagbabayad ng mga bills ng Construction Invest. Sabi niya, nagtapal ng braso. Ano? Anong sinabi ninyo? Titigil sa pagbabayad ang aming kumpanya kung gayon?
Lalong lumawa ang mata ni Ramon. Mula ngayong tanghali lahat ng bills ng inyong kumpanya ay magiging invalid. Ang inyong kumpanya ay bangkarote. Tiningnan ni Danilo ang relo at idinagdag. Hindi, paano tayo mabubuhay? Kumapit si Ramon sa ulo. Bigla na tumayo si Marichel at hinawakan ang laylayan ng damit ni Clara. Clara, mangyaring iligtas mo kami isang beses. Isang beses lang, patawarin ninyo, sumisigaw siya, kumakapit sa damit. Matibay na tinula ni Clara ang kanyang kamay gamit ang talampakan ng sapatos. Dumulas ang kamay ni Marichel. Nagaalat na inalok ni Clara ang laylayan. Naalala ba ninyo ang makulimlim na araw na iyon 7 taon na ang nakaraan? Mahinahon niyang tanong. Ano? Itinaas ni Marichel ang mamata sa kanya. Kinuha pa ninyo ang aking deposito sa apartment. Itinapon ninyo ako sa gabi-gabing kalye ng walang payong, sabi ni Clara, pinikpik ang mga mata. Patawarin ninyo. Totu, mali ako, umiyak si Marichel. At anong sinabi ninyo nun? Sinabi ninyong mukha akong pulubi. Natawa sa aking kaawa-awang kalagayan. Sinabi ninyong mabaho ako. Humakbang pasulong si Clara. Patawarin ninyo, mangyaring patawarin, nanginginig si Marichel. Lumingon si Clara kay Ramon. Ramon Villanueva, tinawag mo ba akong basura? Nagtatanong kung sino ang kukuha ng basura na itinapon mo, sabi niya ng malamig na boses. Clara, patawarin mo, napakasamang ginawa ko. Patawarin mo ako, sabi ni Ramon, sumasandal sa sahig. Sa bridal room ay ibinagsak mo sa akin ang iyong business card at ngayon tingnan mo, isang business card lang at kayo ay nawasak. Itinuro niya ang card ni Danilo sa kanyang kamay. Mangyaring, isang beses, patawarin, kami ay dating mag-asawa. Inihulog ni Ramon ang card at nagsimulang mamanhik. Umagos ang luha sa kanyang mapisngi. Bigla ay nagbago ang kanyang tingin. Mabilis siyang lumingon kay Marichel at nanggalit. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw ang nagpapasok sa akin sa proyektong ito ng resort. Sinira mo ang kumpanya. Sumusulong siya patungo sa kanyang lig. Sumigaw si Maricel at natisod. Ako ang may kasalanan. Sino ang naaksaya ng pra sa tsasino at lahat ay tinatakpan ko? Ikaw ang sumira ng kumpanya. Sigaw ni Marichel. Sumabog si Ramon sa kanya at hinawakan ang kanyang buhok. Ay, nangangahas ka ba sa akin? Inugog niya siyang ulo. Ang si Marichel ay hindi nakpahuli at kumapit sa kanyang mukha ng kuko. Bitawan mo, dahil sa iyo at ang aking pamilya ay nawasak, lahat iyon ay ikaw. Hinawakan niya ang kanyang kwelyo. Tumahimik ka. Anong ginawa mo? Walang nagawa. Tinidor. Tinulak niya siya sa sahig. At ikaw, walang talento, kahit isang bagay, ay hindi mo tapusin. Kinagat ni Marichel ang kanyang kamay. Nagagulong sila sa sahig. Nagwawaksi, napunit ang Amerikana ni Ramon, nahulog ang alitaptap ni Marichel at gumugulong sa sahig. May magagasgas sa kanilang mga muha. Walang emosyong tinitignan ni Clara at Danilo ang eksena. Tumango si Danilo sa sekretarya. Nagsalita ang sekretarya sa radyo. Grupo sa pasukan. Ang boses niya ay kumalat sa sala. Muli na namang bumukas ang mapintong sala. Pumasok ang maimbestigador ng Departamento ng Pagsalungat sa Krimen sa Ekonomiya na nakasuot ng itim na jaketa. Dalawa sa kanila ay marahas na inihiwalay ang nag-aaway na Ramon at Maricel. Ramon Villanueva, kayo ay inaresto dahil sa suspetsa ng pagsasagawa ng mga krimen sa napakalaking halaga, sabi ng investigador, inilabas ang maposas. Sa may tunog, ang mga malamig na posas ay naikabit sa kanyang napulso. Hindi ako may sala, hindi ako may sala, sumisigaw siya nagpupumilit. Nagsuot rin posas ang gisa pang investigador kay Maricel. At ako rin, bakit ako? Wala akong ginawa. Umiyak siya dahil sa suspetsang pakikiisa. Sumama sa amin para sa pagtatanong. Walang malasakit na sumagot ang investigador. Hinawakan nila si Ramon at Maricel at hinila patungo sa labas. Lumingon si Ramon at sa huling pagkakataon ay sumiga.
Clara, mangyaring patawarin mo, isang beses lang, pamilya tayo dati. Ang kanyang boses ay nagresonate sa sala. Si Clara, walang sagot, ay lumapat kay Danilo. Niyakap niya siya sa balikat. Umalis na kayo, ang inyong lugar ay sa hukuman, malamig niyang sinabi. Inilabas si Ramon at Maricel mula sa sala. Ang mabisita sa lobby ay may pagtatakang tumingin sa kanila na may posas. Ang kanilang kawawa-awang pag-alis mula sa hotel ay natapos na. Sa sala ay nahari ang katahimikan. Malalim na huminga si Clara. Mahigpit na pinigilan ni Danilo ang kanyang kamay. Natapos na. Ngayon ay natapos na ang lahat, malambot niyang bumunok. Tumango si Clara at isinara ang makamata. Salamat, nang wala kang tulong ay hindi kaya, tahimik niyang sumagot. Ito ang sandali kung saan ang 7 taon na sakit ay nagsimulang lumayo. 1 linggo pagkatapos ng insidente. Sa opisina ng Ulon Sokol Holdings binuksan ni Victor Pablo ang diaryo. Sa unang pahina ay isang malaking balita tungkol sa pakabangkaroteng Construction Invest. Tinawag niya ang sekretarya. Paano ang Construction Invest? Tanong niya. Inilagay ang diaryo. Victor Pablo, nakumpirma na ang paratang ng malawakang panloloko at pag-aaksaya. Ang mga aksyon ng kumpanya ay naanul na. Kahapon, si Ramon Villanueva ay napiit. Ulat ng sekretarya, binubuksan ang ulat. At paano ang pamilyang Maricel na iyon? Tanong ni Victor Pablo, tinanggal ang salamin. Dahil sa pagpapatibay, nakaranas sila ng chain bankruptcy. Kasalukuyan ay may proseso ng pag-alis ng ari-arian. Yumuko ang sekretarya, tumingin si Victor Pablo sa bintana at huminga. At paano ang ating Clara? Ayos ba siya? Nag-alala niyang tanong. Oh, Victor Pablo, si Clara ay ganap na ayos. Si Danilo ay napakaingat sa kanya, ngumiti ang sekretarya. Sa panahong iyon, sa makitid na selda ang BJMP, si Ramon, nakasuporta sa dingding, ay walang kulay na nakatingin sa isang punto. Ang kanyang mukha ay naluoy. Kumatok ang guwardiya sa pinto. Tarsov, oras ng TV, sabi niya, binubuksan ang pinto. Lumakat si Ramon sa common room at umupo sa sulok. Sa TV ay may balita. Ang Sokol Holdings ngayon ay nagsagawa ang seremonyang pahirang ng bagong vice-presidente. Siya ay si Clara Sokolova, designer ng luxury brand na Claresa. Narinig ang boses ng angka. Sa screen ay lumitaw si Clara na nakasuot ng maringal na business suit. Kumpiyansa siyang nagbibigayng talumpati. Nakapit ang tingin ni Ramon sa screen. Ito si Clara, bumubulong siya. Tumingin sa kanya ang isang preso na nakaupo sa tabi. Kilala mo siya? Tanong niya. Oo, aking dati. Hindi. Hindi ko kilala. Hindi ko kilala ang taong iyon. Ibinaba ni Ramon ang ulo. Sa screen, ngumiti si Clara sa gitna ng palakpakan. Umaagos ang luha sa pisngi ni Ramon. Ako lahat ay nawala sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay. Tinakpan niya ang kanyang mukhang kamay at humikbi. Pagkaraan ng 3 buwan, sa conference room ng Sokol Holdings, nakatayo si Clara sa harap ng mga kawani. Itinuro niya sa screen ni presentasyon. Plano naming dalhin ang Claresa sa pangunahing palabas ng Paris Fashion Week, kumpiyansa niyang sinabi. Nagbulong-bulungan ang manaroroon. Clara, ang Paris Fashion Week. Hindi ba ito masyadong malaking hakbang? Maingat na tanong ng isa sa mga direktor. Hindi ito maliit na hakbang, ito ay natural na susunod na yugto. Ang Claresa ay handa na, matibay niyang sumagot. Pumalakpak si Victor Pablo, nakaupo sa likod na bahagi ng sala. Mahusay, tama ang aking anak. Bibigyan namin ng buong suporta, sabi niya, tumayo. Salamat, Victor Pablo. Hindi ko kayo bibigin, yumuko si Clara. Pagkatapos nega pulong, lumakat siya sa pasilyo. Sa dulo ay naghihintay si Danilo. Naging maayos ba ang pulong? Tanong niya. Lumapit. Oh, kinumpirma ang labasan sa Paris Fashion Week. Masayang ngumiti siya. Binabati kita. Kamangha-mangha ka. Hawak niya ang kanyang kamay. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Nang wala mo ay hindi ko kaya. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang kamay. Pagkaraan ng 6 na buwan pa.
Ang susunod na taksibol, sa maluwag na hardin ng guest house ng Sokol Holdings, ang mainit na araw ay nagbibigay ng liwanag sa hardin. Nakaupo si Clara sa terrace at nagdrawing ng mga sketch. Mainahon na lumapit si Danilo na may tray na may cape at croissant. Almusal para sa designer, sabi niya, inilagay ang tray sa mesa. Itinaas ni Clara ang ulo mula sa sketchbook. Ay 9:00 na, hindi ko napansin. Tiningnan niya ang relo. Nagtatrabaho ka na mula umaga. Anong ginagawa mong sketch? Tumayo si Danilo sa kanyang likod at sumilip sa sketchbook. Ang susunod na koleksyon. Gusto ko itong gawin sa temang taksibol. Ipinapakita niya ang sketch. Malambot na niyakap ni Danilo siya mula sa likod sa balikat. Na, ito ay maganda. Lahat ng lumalabas sa iyong makamay ay sining, binulong niya sa kanyang tainga. Bahagyang hinalikan niya ang sketch sa itaas ng kanyang kamay. Inilagay ni Clara ang lapis at hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw iyon. Nang makilala ka, naging perpekto na ang aking buhay. Naging perpekto ang aking buhay sa pamamagitan mo. Sumagot si Danilo, hininalikan siya sa noo. Nakaupo sila ng makatabi sa ilalim ng mainit na araw. Pagkaraan ng isang buwan, sa pangunahing sala ng Sokol Holdings sa entablado ay may nakasabit na banner ng pagbubukas ng Charitable Foundation na Pag-asa. Daan-daang magabisita ang puno sa sala. Si Clara sa perpektong tinay na berdeng asul na suite ay nakatayo sa tabi ng entablado. Lumabas ang host sa entablado na may mikropono. At ngayon, maligayang salubungin nating ang tagapagtatag ng foundation na Pag-asa, ang vice-presidente na si Clara Sokolova. Itinuro niya siya. Sumiklab ang napakalaking palakpak. Umakyat si Clara sa entablado at lumapit sa mikropono. Malalim siyang huminga at tumingin sa sala. Magandang araw sa lahat. Ako si Clara Sokolova, tagapagtatag ng foundation na Pag-asa. Mahinahon niyang sinimula. Ngayon ay nais kong tapat na ikuwento sa inyo ang aking nakaraan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang magadaliri ay makikita ang makapaso at magabakas ng tuhog. Tingnan ninyo ang kamay na ito. Ang mapilas na ito ay mga bakas ng mapanahon noong nagtatrabaho ako sa likod ng sewing machine sa pinakailalim. Ipinakita niya ang kamay sa sala. Isang buntong hininga ang dumaan sa sala. 7 taon na ang nakaraan. Isang gabi, pinaalis ako ng walang payong. Kinuha pa ang aking deposito sa apartment. Nagpatuloy siya. Nagtitipon ng lakas. Noon ay kumakain ako sa mga community center. Nagsisikap na mabuhay bawat araw. Nais ko pang mamatay. Sa kanyang mamata ay kumislap ang luha. Pero hindi ako sumuko. Kahit tinutuhog ang mga daliring ang karayom. Kahit nagtatrabaho sa gabi. Hindi ako sumuko. Kumampis siya at nagsalita ng may lakas. Sa sala ay sumiklab ang palakpak. Ang foundation na ito ay nilikha para tulungan ang katulad ko noon na nakatakpong mahirap na sitwasyon. Naglagay akong 5 bilyong piso rito. Itinuro niya ang logong foundation. Tandaan, kaya nating bumangon sa pamamagitan ng ating sarili. Huwag sumuko. Natapos niya ang talumpati. Inilagay ang mikropono. Lahat ng naroron sa sala ay tumayo. Ang napakalaking palakpak ay pumuno sa sala. Mula sa lahat ng panig ay kumikislap ang mga flash ng kamera. Si Danilo at Victor Pablo na nakaupo sa unang hilera ay napalakpak ng malakas. Iyon ang ating anak. Napakay pinagmamalaki ko, sabi ni Victor Pablo kay Danilo, nagpupunas ng luha. Ipinagmamalaki ko rin, Victor Pablo, ito ang pinakamainam na pagpili sa aking buhay, tumango si Danilo. Bumaba si Clara mula sa entablado at lumapit kay Danilo. Naktakpo ang kanilang matingin. Masayang ngumiti siya at iniabot ang kamay. Kinuha ni Clara ang kanyang kamay. Mahusay ka. Ito ay isang kamanghamanghang talumpati. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang kamay. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang iyong presensya sa tabi ko ay nagbigay sa akin ng tapang. Ngumiti siya. Lumapit si Victor Pablo sa kanila at niyakap si Clara. Clara, napakay pinagmamalaki ko sa iyo. Na lumaki kang ganong napakagandang tao. Pinahid niya ang kanyang likod. Papa, mahal kita. Nakarating ako rito dahil naniniwala ka sa akin.
Mahigpit niyang niyakap siya. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakatutok kay Clara. Ang kanyang matatag na anyo ay kumikinang. Siya ay isang nagwagi, ganap na nalampasan ang mga sugat ng nakaraan at nahanap ang sarili. Muling yumuko siya sa sala. Kinabukasan pagkatapos ng pagbubukas ng foundation, nag-almusal sina Clara at Danilo sa guest house ng Sokol Holdings. Sa mesa ay may mga diaryo. Sa lahat ng unang pahina ay may balita tungkol sa pagbubukas ng kanyang foundation. Mahal tingnan, ang iyong larawan ay nasa unang pahina. Kinuha ni Danilo ang diaryo. Nagsimulang makbasa si Clara. Mula sa pinakailalim hanggang sa tuktok ang kamanghamanghang kwento ni Clara Sokolova. Binasa niya ang pamagat at ngumiti. Ngayon ang buong bansa ay alam kung gaano kagaling na tao ka. Hawak ni Danilo ang kanyang kamay. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, maingat niyang sumagot. Sa sandaling iyon, lumapit ang katiwala at magalang na yumuko. Clara, si Victor Pablo ay humihiling sa inyong pumasok sa kanyang opisina, maingat niyang sinabi. Ngayon ba ay may nangyari? Tanong ni Clara, inilagay ang serbilyeta. Sinabi nilang may dumating na mahalagang panauhin, sumagot ang katiwala. Nagkatitigan sina Clara at Danilo. Sama-sama tayong pumunta, tanong niya. Oh, tara na, tumango siya. Pagkaraan ngang 30 minuto, nasa labas na sila ng opisina ni Victor Pablo, kumatok sila. Pumasok, narinig ang kanyang boses. Pagpasok, nagpalihit si Clara. Si Victor Pablo ay nakaupo sa mesa at sa harap niya sa sofa ay nakaupo ang isang dayuhang hindi niya kilala. Clara, ito si Pierre Dupont, chairman ng organizing committee ng Paris Fashion Week. Ipinakilala niyang lalaki. Tumayo si Pierre at iniabot sa kanya ang kamay. Designer na si Clara Sokolova. Karangalan para sa akin na makilala kayo. Narinig ko ang inyong kwento at personal na pumunta. Sabi niya sa mahusay na Filipino. Nagulat na nakiksalaman si Clara. Ang mismong chairman ng organizing committee ay narito. Para sa akin ay malaking karangalan ito, magalang niyang sumagot. Nakita ko ang inyong mga disenyo, kamangha-mangha ang mga ito, at narinig ko rin ang kwento ng inyong buhay. Sabi ni Pierre, nakatingin sa kanya, salamat. Pinipinturahan ninyo ako, maingat niyang sumagot. Hindi iyon pagpupuri. Nais kong imungkahi sa brand na Claresa na magbukas ng pangunahing palabas ng taglagas ng Paris Fashion Week, seryosong sinabi ni Pierre. Lalong lumawa ang mga mata ni Clara. Magbukas ang pangunahing palabas. Tanong niya ng may kawalan ang paniniwala. Karapat dapat kayo. Ang inyong kwento ng pag-akyat mula sa ilalim ay magbibigay ng inspirasyon sa buong mundo ng moda. Inilabas ni Pierre ang business card at iniabot ito. Kinuha ni Clara ang card ng nanginginih na kamay. Magaan na pinalo ni Danilo ang kanyang balikat. Binabati kita. Nagawa mo ito, sabi niya ng may pagmamalaki. Tumadyo si Victor Pablo at niyakap siya. Anak, napakay pinagmamalaki ko. Handa ka na bang maging bidas sa pandaigdigang entablado? Sabi niya, pigil ang luha. Papa, parang nangangarap ako, sabi ni Clara sa luha. Sa gabing iyon sa workshop ni Clara, nakaupo siya sa mesa at nagdrawing ng sketch ng bagong koleksyon. Mahinahon na pumasok si Danilo. Nagtatrabaho ka pa rin, alas 10 ng gabi. Itinuro niya ang relo. Itinaas ni Clara ang ulo. Kailangan pang maghanda para sa Paris. Konti na lang ang oras. Inilagay niya ang lapis. Pero kailangan ding magpahinga. Mas mahalaga ang iyong kalusugan. Lumapit siya at nagsimulang magmasahe ng kanyang mabalikat. Salamat, nagbibigay kang lakas sa akin. Hawak niya ang kanyang kamay. Umupo si Danilo sa tabi. Clara, 1 taon na tayong kasal, malambot niyang sinabi. 1 taon na, napakatulin ng takbo ng panahon, nagulat niyang sinabi. Maligaya ka ba? Tanong niya, nakatingin sa kanyang mata. Siyempre, ang taong ito kasama ka ang pinakamainam na panahon ng aking buhay. Hinipo niya ang kanyang piski.
At para sa akin ang pagkikita sa iyo ay ang pinakamainam na kapalaran sa aking buhay. Hinalikan niya siya sa no. Samantala, sa selda NJBJMP, naiga si Ramon sa malamig na say. Kumatok ang gwardiya sa pinto. Villanueva, may bibisita sa iyo, sabi niya. Binubuksan ang pinto. Tumayo si Ramon at pumunta sa visitation room. Sa likod na salamin ay nakaupo si Maricel. Ang kanyang mukha ay naluoy. Kinuha ni Ramon ang telepono. Dumating ka, walang buhay niyang tanong. Oh, pumunta para bisitahin kita. Kumusta ka? Tanong niya. Iyon ba ang buhay? Bawat araw ay impyerno. Huminga siya. Gayon din ako. Ang aking pamilya ay ganap na nawasak. Nawala ko ang lahat, sabi niya sa luha. Kasalanan ko lahat. Napakasamang ginawa ko kay Clara. Kumapit si Ramon sa ulo. Huli na para magsisi. Natapos na ang lahat para sa atin, umiling si Maricel. At si Clara? Kumusta si Clara? Tanong niya ng nanginginig na boses. Hindi ko alam, nakita ko sa TV. Naging napakahalaga niya, sabi nila, pumupunta siya sa Paris, ngumisi siya. Pinigilan ni Ramon ang telepono. Ako lahat ay itinapon ko. Itinapon ko ang brilyante sa basurahan. Umiyak siya, narito sa harap mo, pero lahat ay tungkol sa kanya. Natapos na, naririnig mo, natapos na ang lahat. Ibinaksak ni Maricel ang telepono at tumayo. Si Ramon ay kumatok sa salamin. Hoy, Maricel, huwag umalis, mangyaring sumisigaw siya. Pero siya, nang hindi lumingon, ay umalis. Inilapit ni Ramon ang no sa salamin at humikbi. Pagkaraan ang 3 buwan, Paris Fashion Week. Sa napakalaking entablado ay nagnining ang dandang spotlight. Sa sala ay nakaupo ang mga kilala sa buong mundo na fashion editor at celebrity. Sa likodan na entablado, sa huling pagkakataon ay nakinspeksyon si Clara ng mga damit ng mga modelo. Kinakabahan ako. Nanginginig ang aking makamay, sabi niya kay Danilo. Hawak niya ang kanyang kamay. Ayos lahat, kaya mo. Maging kumpiyansa sa sarili mo, hinihikayat niya, sa sala. Nakaupo si Victor Pablo, kasama ang sekretarya. Ang ating anak ay magtatagumpay, huwag mag-alala, sabi niya sa sekretarya. Oh, Victor Pablo. Si Clara ay isang kamanghamanghang babae, tumango ang sekretarya. Tumugtog ang musika. Lumabas sa entablado ang unang modelo. Marahan siyang lumakat na nakasuot ng damit na gawa ni Clara. Sa sala ay narinig ang mga hangahangang buntong hininga. Lumabas ang pangalawa, pangatlong modelo. Ang mga editor sa sala ay mabilis na sumusulat. Nangang huling modelo ay lumakad sa entablado, umabot sa tuktok ang musika. Kinuhang host ang mikropono. Ang designer ng Clarissa Clara Sokolova, ipinakilala niya. Lumabas si Clara sa entablado. Naktayo ang buong sala at napalakpak. Mula sa lahat ng pani ay kumikislap ang mga flash ng kamera. Umabot si Clara sa dulo ng entablado at yumuko. Umiyak at napalakpak si Victor Pablo. Clara, napakay pinagmamalaki ko, bumunoh niya. Pagkatapos NG palabas sa likod NG entablado. Nagawa natin ito, nagawa natin, umiyak siya sa kagalakan. Ikaw ang gumawa nito, binabati kita, itinaas niya siya. Lumapit si Pierre at inyabot ang champagne. Ito ay perpekto, Clara. Ikaw ngayon ay isang designer ng pandaigdigang antas. Itinaas niya ang baso. Salamat, Ginoong Chairman. Salamat na binigyan ninyo akong pagkakataon, sabi niya, tinanggap ang baso. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik sila sa Maynila. Sa Hardin Guesthouse ng Sokol Holdings, naglalakad si Clara kasama si Danilo. Ang papalubo na araw ay nakulayan ng langit sa pula at gintong tono. Sa Paris ay parang isang panaginip, sabi niya, hinarangan siya sa braso. Ito ay simula pa lamang, mas malalaking entablado ang naghihintay sa iyo, sabi niya, nakatingin sa kanya. Nang wala ka ay hindi ko kaya, salamat sa iyo. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang kamay. Ikaw naman ang dapat na magpasalamat sa akin. Sa pag-ibig ko sa iyo, ang aking buhay ay naging buo na.
Niyakap niya siya. Umupo sila sa bench sa hardin. Tumingin si Clara sa langit. 7 taon na ang nakaraan sa makulimlim na gabing iyon. Habang gumagala sa kalye, hindi ko maisip na makakarating ako rito, tahimik niyang sinabi. Hindi ka sumuko, iyon ang buong bagay. Niyakap niya siya sa balikat. Ngayon ay masaya na ako. Ganap na masaya, ngumiti siya. At kasama kita, kaya ko ang lahat. Hinalikan niya siya sa noo. Malambot na nagliwanag ang papalubog na araw sa kanila. Si Clara ay ganap na nalampasan ang mga sugat ng nakaraan at nahanap ang tunay na pagmamahal at tagumpay. Ang kanyang landas mula sa ilalim hanggang sa tuktok ay natapos na. Ito ay isang perpektong tagumpay. Ang kwento ni Clara ay ganito kaanda nagtapos. Ang babaeng pinalis sa gabi-gabing kalye ay naging isang world-renowned designer. Ang managtawag sa kanya ang basura ay bumagsak habang siya ay nahanap ang kaligayahan kasama ang taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang buhay ay isang kamanghamanghang bagay. Ang sandaling tila pinakailalim sa katunayan ay isang bagong simula. Kung tulad ni Clara ay hindi sumuko at humakbang isa-isa pasulong, isang araw ay tiyak na darating ang maliwanag na araw. Ikaw rin ba ay dumadaan sa mahirap na panahon, lahat ay magiging ayos. Tulad ni Clara, ang sakit ngayon ay magiging matibay na pundasyon para sa bukas. Ang taong tunay na magmamahal sa iyo ay tiyak na darating at ang mga humahamak sa iyo ay isang araw ay magsisisi. Huwag sumuko, kaya mo ring bumangon. Kung natapos mo ang kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento kung anong nagustuhan mo.